dagat, droga, bala at Rosario. Ito ang lugar na sabay may karnibal at kabalbalan, kung saan ang mga rebulto nakataas ang kamay habang ang mga pulis nakataas din pero may M16. Puno ng putukan, usok, takbuhan at iyakan. Ito ang totoong Rio de Janeiro at kamakailan lang may sumabog na balita. Mahigit 130 katao ang deadball sa isa lamang raid. Ang pinakamadugong operasyon sa kasaysayan ng lungsod. At ang tanong ng lahat, ano bang nangyayari? Ito ang kwento ng isang lungsod na parang beach resort sa labas pero war zone sa loob. Tito John's TV. Martes ng umaga habang ang iba ay nagkakape at humihilig pa sa higaan, ang mga taga Rio nagtatago na sa ilalim ng mesa. Kahit walang lindol, may operasyon daw ang mga pulis. Hindi ito basta raid. Matindi to, military style. Parang si Bin Laden at Kibuloy ang target. Sandamakmak na pulis ang pinadala. Mga 2,500 lang naman. May helicopter na, may armored truck pa. Matindi pa sa bypass ni Ann Curtis ang eksena. Ang target nila, ang isa sa pinakamatandang gang sa Brazil, ang Comando Vermelho o Red Command. Ito yung sindikatong hindi lang nagbebenta ng droga, sila na mismo ang batas, hari-harian at asungot ng mga bundok ng Rio. At ito ay nangyari sa lugar na tinatawag nilang favela. Yan yung mga barong-barong na dikit-dikit sa bundok, kung saan ang mga tao ay parang nagtatayo ng bahay sa gilid ng bangin. Ang Alimo at Penha Favela Complex ay dalawang lugar na pinagsama na may mahigit 300,000 residente. Ibig sabihin, kung magkagera doon, buong syudad ang apektado. Eto na nga, pagpasok ng mga pulis wala nang pasakalye pa. Todo birit na agad ng kanilang mga sandata. Bakbakan na agad. May mga gang member na nagpabagsak ng bomba gamit ang drone. Talagang hindi pa uhuli ng buhay ang mga to. Naging war zone ng lungsod at sa gitna ng kaguluhan, 4 na pulis ang tumimbuang. Sabi ng gobyerno, matagal na raw planado to. 1 taon na nilang minamalmanan ang Red Command. Ang layunin, pigilan ang paglawak ng gang. Parang virus sa mga to kung makaawa. Pati mga lungsod na malayo sa Rio, nasasakop na nila. Pero syempre may pumalag. Sa ganitong eksena at pamamaraan, tanong ng mga tao, bakit parang mas marami pang inosenteng tinamaan kaysa kriminal? At doon mo mararamdaman ng sakit. Kasi sa mga favela, karamihan sa mga kabataan, madalas wala nang mapuntahan at mapagpipilian. Kung airpat mo member ng gang, tropa at kapitbahay mo member din, malamang sa alamang maging isa ka rin. Dahil kung hindi mo kaya ang gutom o maangas na ungas ka rin, ang tanging trabaho mo maging alagad ng gang. Para sa mga di pamilyar sa favela, ito ay parang kombinasyon ng Tondo, Payatas at Smoky Mountain, pero nasa bundok ang lokasyon. Mga bahay na dikit-dikit gawa sa kahoy, yero at pangarap. Minsan walang kuryente, minsan walang tubig, at madalas kinalimutan na ng gobyerno. Dumadalaw lang sa panahon ng eleksyon at kapag may operasyon. Yung gang syempre araw-araw nandyan lang para mga langaw. Kahit bugawin mo, nandyan pa rin. Sila na yung kumastang gobyerno. Sila ang nagbibigay ng seguridad. Sila rin ang nagtatakda ng batas. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, kailangan magbayad ka ng protection fee. Dahil kung hindi, may kalalagyan ka. At ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ito, ang Red Command. Ang Comando Vermelho o Red Command ay nagsimula pa noong dekada 70 sa loob mismo ng kulungan ng Rio. Noong panahon ng diktadura sa Brazil, pinagsama ang mga political prisoners at mga ordinaryong kriminal sa isang selda. At doon, nabuo ang ideya. Nagkaisa sila laban sa sistema. Pero paglabas nila ng kulungan, imbis na kalayaan, bulok ng sistema lang din ang kinahantungan. Krimen ang naging negosyo, naging drug cartel. At nung dekada 80, naging partner na sila sa mga Colombian cartels.
na ang pinakabigatin nga dyan noon ay walang iba kundi si Pablo Escobar. Ang mga dating preso naging milyonaryo, naging big time dahil sa cocaine. Ngayon isa na silang multinational crime group. May operasyon sila sa iba't ibang estado ng Brazil. Lumawak ang kanilang koneksyon at mga pantalan sa karatig bansa. Naging global na sila. At eto na nga, pagkatapos ng raid, mahigit 200 kilo ng droga ang nasamsam. 42 na baril ang nakuha at higit sa lahat, nasa 130 na tao ang dead ball. Pero sa mata ng mga residente, hindi ito isang tagumpay kundi isang trahedya. Ang masaklap kasi, may mga bata raw na tinamaan ng stray bullet. May mga eskwelahang nagsara. May mga nanay na hindi alam kung buhay pang anak nila. Ang mga bahay parang ginawang background ng pelikula. Puro butas, puro usok at wasak. Sabi ng gobernador, tagumpay ito laban sa mga narco-terrorist. Pero sabi ng mga mamamayan, tagumpay ba yan kung puro patay ang naiwan? Maraming nalagas na miyembro at marami ang naaresto. Pero yung pinaka main target nilang leader ng Red Command, na kilala bilang si Edgar Alves de Andrade alias Doca da Penha, ay nakatakas sa operasyon. Ito ang mas malalim na problema na hindi nakikita ng mga turista. Habang sila'y nasa beach, habang nagpipicture sa ilalim ng rebulto ni Christ the Redeemer, sa kabilang bundok meron na palang barilan. Mandakin mo, sa Rio tinatayang 60% ng teritoryo ay kontrolado ng gang o militsya. At yung mga militsya na yan, minsan mga dating pulis din o kaya mga aktibong pulis na may sideline. Kaya minsan hindi mo na alam kung sino talaga ang kalaban. Ang Rio de Janeiro, isang lungsod na punong-puno ng enerhiya, kulay at kaguluhan. Isang lugar na pwedeng sabay na may carnival parade sa isang kalsada at may shootout sa kabilang kanto. Kung sa Pilipinas halos lahat marunong kumanta, sa Rio nga daw lahat ng tao marunong sumayaw. Kahit umaangaw-ngaw na bala ang tulog ng musika. At doon mo maintindihan na sa kabila ng saya ng Brazil, ang mga favela ay paalala na hindi pantay ang laban sa buhay. Kaya kapag pumunta ka sa Rio, hindi lang dapat ang rebulto ni Christ ang makita mo, kundi yung mga kamay ng mga nanay sa bundok, mga kamay na nagdarasal na sana isang araw ang tanging maririnig nilang putok ay yung fireworks ng carnival, hindi yung putukan sa umaga. Dahil ang totoong redeemer ng Rio ay hindi lang rebulto sa bundok kundi pag-asa sa mga tao sa ibaba. At ito ang Rio, ang lungsod na sabay mong iiyakan, kakampihan, katatakutan at pakakabusitan. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwentong totoo pero masakit sa ulo, i-like, i-share mo sa tropa mong nakaligtas sa Tokhang at mag-subscribe ka na sa Tito Jones TV. Hanggang sa susunod na biyahe, ingat sa balita at huwag masyadong seryoso sa buhay. Hanggang sa muli.